Benedicto ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatitig sa screen ng kanyang mobile phone kung saan kumikislap ang notification mula sa isa pang online na nagpapautang. Ipinaaalala namin sa iyo ang pangangailangan na bayaran ang iyong mga outstanding balance. Halagang babayaran, 127,000 reals. Delinquency, 14 na araw. Tiningnan niya ang display, mahina siyang nagmura at huminga ng malalim. Ito na ang ika-4 na mensahe ng ganitong uri sa loob ng nakaraang oras. Ang kabuuang halaga ng kanyang mga utang ay umabot na sa mahigit kalahating milyong euro at hindi pa. Kasama rito ang mga taya na ginawa niya kagabi sa pag-asang mabawi ang lahat, nawalan siya ng karagdagang 80,000 euro. Walang alam si Maren, ang kanyang asawa, ang matagumpay na may-ari ng isang chain ng eksklusibong senior residencies ay walang ideya sa lalim ng bangin na kanyang pinagbagsakan sa huling 6 na buwan. Natuto si Benedicto na itago ang katotohanan ng mahusay. Nagkaroon siya ng hiwalay na bank card para sa kanyang mga taya, isang lihim na telepono para sa pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng koleksyon ng utang, at gumawa ng sunod-sunod na kasinungalingan tungkol sa mga business meeting at business trip. Nagtiwala si Maren sa kanya ng walang pasubali at ginamit niya ang tiwalang ito bilang panangga, ngunit may iba pang mas bumabagabag sa kanya. Si Insa, isang taong gulang na dalagita na may malalaking brown na mata at parang bata na paniniwala sa kanyang mga pangako. Nagkakilala sila 3 buwan na ang nakakaraan sa isang shopping mall kung saan nagtatrabaho siya bilang sales clerk sa isang fashion boutique. Random na pumasok si Benedicto doon para bumili ng regalo para kay Maren para sa kanilang anibersaryo ng kasal. Nginitian siya ni Insa nang bukas at tapat kaya nawala ang kanyang pag-iisip. Isang linggo pagkaraan, lihim na silang nagkikita at pagkaraan ng 2 linggo pa, ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig sa kanya. Ipinangako ni Benedicto sa kanya ang lahat, isang kondo sa sentro ng lungsod, isang sarili niyang negosyo. Nangarap siya ng isang cafe na may vintage furnishings at, siyempre, ng isang magkasamang buhay. Kapag naayos ko na ang problema sa aking asawa, patuloy niyang sinabi habang hawak siya sa balikat. Naniniwala si Insa sa bawat salita niya. Hindi niya. Alam na mayaman si Maren na mayroon siyang matagumpay na negosyo at malaking kapital. Hindi niya alam na pinakasalan ni Benedicto si Maren dahil sa pera, sa status at sa posibilidad na mamuhay ng walang trabaho. Pinili niya siya 7 taon na ang nakakaraan nang wala siyang pera matapos mabigo ang sarili niyang startup company. Tinanggap siya ni Maren kung ano siya, tinulungan siya at ibinigay sa kanya ang lahat. Ngunit sinuklian niya ito ng pagtataksil. Ngunit ngayon, ang pagtataksil lamang ay hindi na sapat. Kailangan ni Benedicto ng pera at kailangan niya ito kaagad. Hindi na lamang siya tinatawagan ng mga ahensya ng koleksyon ng utang, kundi pati na rin ang kanyang business number na kung paano nila nalaman. Hindi magtatagal bago malaman ni Maren. At ang diborsyo? Ang diborsyo ay nangangahulugan ng pagkalugi. Dahil sa prenuptial agreement na ipinilit ng kanyang abogado na pirmahan bago pa man ang kasal, walang matatanggap si Benedicto, wala, kahit ano. Ang buong negosyo, ang mga ari-arian, ang mga account, lahat ay inilipat na kay Maren bago pa man ang kasal. Hindi niya nilayon na magbahagi at alam ni Benedicto iyon mula sa simula, ngunit may iba pa siyang alam. 2 linggo na ang nakakaraan habang inaayos niya ang mga dokumento sa kanilang home safe, nakita niya ang testamento ni Maren. Ginawa niya ito 1 taon na ang nakakaraan matapos mamatay ang kanyang ina, tila nag-iisip tungkol sa kanyang sariling kamatayan. Lihim na binasa ni Benedicto habang nasa trabaho ang kanyang asawa at siya ay nanigas. Ang tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian sa kanyang kamatayan ay siya. Si Benedicto Lorenzer. Walang kamag-anak, walang non-profit organization, siya lamang. Ang ideya ay kusa na dumating, madilim at malamig tulad ng hangin sa gabi. Kung mamamatay si Maren, makukuha niya ang lahat. Ang mga utang ay mawawala,
sa loob lamang ng isang araw. Matatanggap ni Insa ang kanyang apartment at ang kanyang cafe. Magiging malaya siya. Isang bagong buhay na walang nakaraan, walang pagkakamali, walang takot na malaman. Naglaan si Benedicto ng 1 linggo sa pananaliksik. Ang internet ay puno ng impormasyon kung alam mo kung saan maghahanap. Nagbasa siya tungkol sa mga lason, tungkol sa mga sintomas ng pagkalason, at tungkol sa kung paano gumagana ang iba't ibang substance. Kailangan niya ng isang bagay na mabilis ang epekto, ngunit hindi agad-agad. Isang bagay na maiugnay sa atake, sa puso o anaphylactic shock. Sa huli, pinili niya ang isang preparasyon na makukuha sa pamamagitan ng isang kaibigang veterinaryo sa pagpapanggap na kontrol ng peste. Walang kulay, halos walang lasa at natutunaw sa likido. Ito ay gumagana sa loob ng 1 oras at nagdudulot ng unti-unting paglala ng kondisyon na mukhang isang matinding allergy o pagkalason sa masamang pagkain. Ngayong gabi, nagpasya siya. Inimbitahan ni Benedicto si Maren sa isang restaurant, ang kanilang paboritong lugar sa tabing ilog, kung saan sila nagdiriwang ng mahahalagang petsa. Masaya si Maren sa imbitasyon. Sa huling ilang buwan, bihira silang magkita dahil pareho silang abala sa trabaho. Suot ni Maren ang isang eleganteng damit na kulay hinog na plum, ang kanyang buhok ay nakapusod at nginitian niya si Benedicto, tulad ng ginawa niya sa simula pa lamang ng kanilang relasyon. "Ang ganda mo," sabi ni Benedicto habang tinutulungan siyang sumakay sa kotse. "Salamat, mahal ko." Hinawakan ni Maren ang kanyang kamay. "Masaya ako na sa wakas ay nakahanap tayo ng oras para sa isa't isa." Napakagara ng restaurant. Ang mga chandelier na kristal na yari sa Venice ay nagkakalat ng malambot na sinag ng ilaw sa marmol na sahig na kulay ivory, habang ang malalaking haligi na may ginto ay sumusuporta sa matataas na arko na may mga pinturang Empire style. Ang mga mesa ay may snow white linen tablecloths kung saan kumikinang ang mga kagamitang pilak na may ukit. Sa gitna ng bawat mesa ay may mga arrangement ng sariwang orchidyas sa mga kristal na vase. Mahina ang musika ng jazz na nagmumula sa mga invisible speaker na lumilikha ng isang kapaligiran ng intimacy at pagiging sopistikado. Isang waiter na nakasuot ng walang, bahid na itim na tuxedo ang nagdala sa kanila ng salad na may jumbong hipon, pinalamutian ng mga talulot ng nakakain na bulaklak at binulungan ng malamig na truffles oil. Ang mga hipon ay malalaki, halos salamin at may malambot na texture. Pagkatapos ay inihain ang main course. Beef, fillet na may marmol, medium rare, na may mushroom at red wine sauce na literal na natutunaw sa bibig na nagiiwan ng aftertaste ng mani at usok. Sa tabi nito, sa isang hiwalay na plato, ay inihain ang isang buong gilthead sea bream, inihaw na may rosemary sprigs at manipis na hiwa ng lemon sa ibabaw ng inihaw na gulay, zucchini, talong at bell peppers. Para sa pagkain, inirekomenda ng sommelier ang isang French red wine ng 2015, vintage mula sa rehiyon, ng Bordeaux na mayaman sa blackcurrant at vanilla bouquet. Bawat detalye ng table setting, bawat galaw ng staff ay nagpapahiwatig ng status ng establishmento kung saan ang hapunan para sa 2 tao ay maaaring nagkakahalaga ng buwanang sahod ng isang ordinaryong tao. Hindi aksidenteng pinili ni Benedicto ang lugar na ito. Dito, nakaramdam si Maren ng relax, masaya at walang kamalay-malay. Sinikap ni Benedicto na kumilos ng natural, nagbibiro, nagkwento tungkol sa trabaho, at nagtanong tungkol sa kanyang mga gawain. Nagkwento si Maren tungkol sa bagong senior residence na nais niyang buksan sa labas ng lungsod at kung gaano kahirap makahanap ng kwalipikadong staff. Abot-abot siya sa usapan at naghintay si Benedicto sa kanyang sandali. Nang humingi ng paumanhin si Maren para pumunta sa banyo ng kababaihan, mabilis siyang kumuha ng isang maliit na bote ng salamin mula sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Tumakbo ang adrenaline sa kanyang katawan, ngunit hindi lumihis si Benedicto sa kanyang plano.
Tumingin siya sa paligid. Ang mga waiter ay abala sa ibang mga mesa. Ibuhos ni Benedicto ang laman ng bote sa baso ni Maren, na may red wine, bahagyang inalog ang baso upang maghalo ang likido, at ibinalik ang walang laman na lalagyan sa kanyang bulsa. Naghintay lamang siya sa pagbabalik ng kanyang asawa at sinikap na hindi ipakita ang kanyang pagkabahala. Bumalik si Maren pagkaraan ng 1 minuto, umupo at itinaas ang kanyang baso. Para sa atin, Benedicto, upang lagi tayong magkasama. Nag-toast si Benedicto sa kanya at umiwas na tumingin sa kanyang mga mata. Para sa atin. Uminom siya ng ilang. Sip-sip. Pinanood ni Benedicto habang inilalagay niya ang baso sa mesa at patuloy na nagkwento tungkol sa kanyang mga plano. Lumipas ang 20 minuto, pagkatapos ay 30. Naubos ni Maren ang alak at kinain ang main course. Nagsimula nang magduda si Benedicto kung gagana nga ba ang gamot nang mapansin niyang bahagyang pumuti ang kanyang mukha. "Maren, ayos ka lang ba?" tanong niya na nagpapanggap na nag-aalala. "Hindi ko alam." Hinimas niya ang kanyang noo. "Medyo nahihilo ako. Siguro masyadong malakas ang alak. Baka dapat lumabas tayo sa sariwang hangin." Humingi sila ng bill. Nagbayad si Benedicto gamit ang card ni Maren at tinulungan ang kanyang asawa na isuot ang kanyang Amerikana. Mahigpit siyang humawak sa kanyang braso kaysa sa dati at naramdaman niya na lumalamig ang kanyang mga daliri. Nang lumabas sila sa kalye, biglang tumigil si Maren at hinawakan ang kanyang tiyan. "Masama ang pakiramdam ko," bulong niya. "Napakasama." "Kumapit ka, mahal ko." Niyakap ni Benedicto ang kanyang balikat at inakay siya patungo sa kotse. "Dadalahin kita sa ospital ngayon. Magiging maayos ang lahat." Pinaupo niya ito sa passenger seat at isinuot ang seatbelt. Sumandal si Maren. Abilis at hindi regular ang kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis. Pinandar ni Benedicto ang makina at nagmaneho sa kalsada. Kunwari ay patungo sa pinakamalapit na ospital. Ngunit pagkaraan ng 10 minuto, lumiko siya mula sa pangunahing kalsada patungo sa isang dirt road na papunta sa isang kakahuyan sa labas ng bayan. "Benedicto, saan tayo pupunta?" Mahina ang boses ni Maren, halos hindi marinig. "Hindi ito ang daan papunta sa ospital." "Alam ko!" tugon niya ng malamig. Pinahinto ni Benedicto ang kotse sa loob ng kagubatan kung saan nagsasama. Ang mga puno sa ibabaw ng daan na bumubuo ng isang madilim na lagusan. Pinatay niya ang mga headlight at humarap sa kanyang asawa. Tinitigan siya ni Maren na nakadilat ang mga mata na may halong sakit at pagkalito. "Ako ang naglagay ng lason sa iyong pagkain," sabi ni Benedicto at ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Mayroon kang mga 30 minuto, siguro mas kaunti. Lumabas ka sa kotse." "Ano?" Sinubukan ni Maren na abutin siya, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga kamay. "Ikaw, nagbibiro ka, Benedicto? Hindi ito nakakatawa." "Hindi ako nagbibiro." Inalis niya ang kanyang seatbelt, lumabas at binuksan ang pinto sa kanyang panig. "Lumabas ka kaagad." "Pero bakit?" Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Mahal kita, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Kaya nga," sinunggaban ni Benedicto ang kanyang braso at marahas siyang kinaladkad palabas ng kotse. Lumuhod si Maren sa basa na lupa at hirap na hirap huminga. "Ibinigay mo sa akin ang lahat, maliban sa karapatang pamahalaan ito. Ang iyong kasunduan, sa kasal, ang iyong mga abogado, ang iyong kontrol. Pagod. Na ako na maging kasama lamang ng iyong matagumpay na buhay." Tumayo siya sa ibabaw niya at tiningnan siya ng may paghamak na dati maingat niyang itinago. 7 taon kong tiniis ito. 7 taon kong pinakinggan ang iyong mga kwento tungkol sa iyong mga tagumpay, sa iyong mga proyekto, kung gaano kakahusay. At ako ang asawa ng matagumpay na negosyante. Isang accessory, isang palamuti sa iyong mga corporate party. Ipakikilala ko, ito si aking Benedicto, parang aso mo akong ipinakilala. Sinubukan ni Maren na magsalita, ngunit hindi siya pinayagan. "Akala mo hindi,
ko alam na nagtatawanan ang iyong mga kaibigan sa likod ko, na tinatawag nila akong tagasunod, isang parasite. Narinig ko ang lahat, Maren, bawat salita. Napansin ko ang bawat panunuya at wala kang ginawa upang itigil ito dahil wala kang pakialam sa aking dignidad. Ang mahalaga ay umunlad ang iyong negosyo, hindi ba? Lumuhod siya at tiningnan siya sa mata. At alam mo kung ano ang pinakamahusay, hindi kita minahal kailanman kahit isang araw. Ikaw ay isang maginhawang opsyon lamang, isang mayaman, malungkot, na tanga na naniwala sa matatamis na salita. Akala ko sa paglipas ng panahon, magkakaroon ako ng access sa pera, ngunit mas matalino ka o mas matalino ang iyong abogado, ang bobo na kasunduan sa kasal na iyon. Palagi mong sinubukan na kontrolin ako, ngunit nakahanap ako ng butas, ang testamento. Nilagdaan mo ang sarili mong hatol, aking mahal. Tumayo si Benedicto at pinagpagaan ang kanyang pantalon. Si Insa ay bata, maganda at higit sa lahat tinitingala niya ako ng may paghanga. Hindi niya sinusubukang kontrolin ako. Hindi niya ako pinipilit na sumunod sa mga patakaran. Sa iyong pera, mamumuhay tayo ng tama at ikaw ay isang pagkakamali lamang na kailangang itama. Sinipa niya siya at muling bumagsak si Maren sa lupa. Manatili ka rito at pag-isipan kung gaano mo kamali ang iyong buhay. Meron ka pang 30 minuto, siguro mas kaunti. Paalam, Maren, hindi ko masabi na isang kasiyahan. Sinara niya ang pinto. Sinubukan ni Maren na tumayo, ngunit bumigay ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa damo sa tabi ng kalsada at hinawakan ang kanyang dibdib. Ang sakit ay naging hindi na matitiis. Benedicto, pakiusap. Ang kanyang boses ay naging tila. Ingay na lamang. Huwag mo akong iwanan dito. Namamatay. Ako. Iyon ang plano, mahal. Pinandar niya ang makina. Paalam. Ibinabalik ni Benedicto ang kotse at umalis ng hindi lumilingon. Sa rearview mirror, sandali niyang nakita ang figura ni Maren na nakahandusay sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay tinakpan siya ng mga puno. Pinataas niya ang musika upang takpan ang boses ng kanyang konsensya na sinubukan pa ring makalusot sa kanyang malamig na desisyon. 15 minuto pagkaraan, nagmamaneho na si Benedicto sa mga lansangan ng syudad pauwi. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Insa. Kailan tayo magkikita? Miss na kita. Ngumiti siya at nag-type ng sagot. Malapit na ang lahat. Sisimulan natin ang isang bagong buhay. Ipinapangako ko. Nagpadala si Insa ng isang puso. Wala siyang naintindihan, ngunit masaya siya at naniniwalang walang muwang sa kanyang mga salita. Inisip ni Benedicto kung paano, sa loob ng ilang araw, iuulat ang pagkawala ng kanyang asawa, kung paano siya magpapanggap ng matinding kalungkutan kapag natagpuan siya, kung paano niya kukunin ang Mana AT sa wakas ay mababayaran ang kanyang mga utang. Makukuha ni Insa ang kanyang apartment, ang kanyang cafe. Magkasama sila at walang sino man ang makakaalam ng katotohanan. At si Maren? Si Maren ay mananatili sa nakaraan. Isang hindi kanais-nais na alaala na sa wakas ay napalaya niya. Ipinark ni Benedicto ang kotse sa bahay, umakyat sa apartment at nagbuhos ng whiskey. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay, tahimik ang kanyang konsensya. Nagawa niya ang dapat niyang gawin. Ngayon ang kailangan lang ay maghintay. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala pa ng isang mensahe kay Insa. Maghanda ka sa pagbabago, aking mahal. Malapit na, matatanggap mo ang lahat ng pinapangarap mo. Agad na sumagot ang babae. Seryoso ka ba? Masaya ako. Mahal kita. Ngumisi si Benedicto. Naniniwala siya sa kwentong buhay na ginawa niya para sa kanya. Naniniwala siya na siya ay isang tapat na tao na nakulong sa isang malungkot na kasal. Naniniwala siya na hindi siya naiintindihan ng kanyang asawa, hindi siya pinahahalagahan. Hindi. Nagtanong si Insa ng mga walang kabuluhang, tanong at nasisiyahan sa mga pangako at bihirang pagkikita sa isang inupahang apartment sa labas ng bayan. Ang kanyang ina, si Gisela Cherkasov, gayunpaman, ay nagduda kay Benedicto.
Ilang beses niyang sinubukan na kausapin ang kanyang anak at ipahiwatig na ang isang may asawa ay halos hindi iiwan ang kanyang pamilya, na ang mga pangako ay mga salita lamang. Ngunit binaliwala ni Insa ang mga babala at sinabi, hindi naiintindihan ng kanyang ina, espesyal si Benedicto at talagang mahal niya siya. Nagbuntong hininga si Gisela at tumahimik, alam na bulag ang kanyang anak sa damdamin. Inubos ni Benedicto ang whiskey at tumingin sa relo. Ilang minuto na ang lumipas mula nang iwan niya si Maren sa kagubatan. Kung gumana ang preparasyon tulad ng nararapat, patay na siya o nasa bingit ng kamatayan. Sa anumang kaso, hindi, darating ang tulong sa tamang oras. Masyadong malayo ang distansya sa kalsada. Siya ay nasa kagubatan, malamang ay wala ng malay. At ang daan doon ay walang tao, lalo na sa gabi, walang dumaan doon. Bago siya matagpuan, ng sinuman, huli na ang lahat. Humiga siya sa sofa, pumikit at sinubukang mag-relax. Ang plano ay gumana. Ngayon kailangan na lang niyang hintayin ang umaga at pagkatapos ay idaos ang palabas. Tawagan ang pulis, iulat ang pagkawala ng kanyang asawa, sabihin na masama ang pakiramdam nito pagkatapos ng hapunan. Gusto niyang ihatid ito sa ospital, ngunit humingi ito na huminto sa tabi ng kalsada upang maglabas ng hangin at magpahinga, at pagkatapos ay nawala sa kagubatan. Hinanap niya ito, tinawag, ngunit hindi niya natagpuan. Paulit-ulit na. Pinag-isipan ni Benedicto ang kwentong ito at inayos ang mga detalye. Kailangan ng lahat na magmukhang kapani-paniwala. Bukas, magsisimula ang bagong buhay. Isang buhay na walang utang, walang takot, walang Maren. Isang buhay kung saan sa wakas ay magiging Panginoon siya ng kanyang kapalaran. Nakahiga si Maren sa basang damuhan sa tabi ng kalsada. Nararamdaman ang buhay na unti-unting lumalabas sa kanyang katawan. Hindi matitiis ang sakit sa tiyan. Bawat paghinga ay mahirap, hindi sumusunod ang kanyang mga kamay at binti. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit ang kanyang boses ay isang mahinang ingay. Lamang na agad nawala sa katahimikan ng gabi. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi na nahahalo sa putik sa kanyang mukha. Si Benedicto, ang kanyang asawa, ang taong 7 taon niyang pinagkatiwalaan, ang taong minahal niya sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali. Malamig niyang nilason, kinakalkula na may ngiti sa kanyang labi at iniwan siya sa kagubatan upang mamatay tulad ng isang walang kwentang bagay. Ipinikit ni Maren ang kanyang mga mata at sinubukan na tipunin ang natitirang lakas. Hindi niya gustong mamatay, hindi. Dito, hindi sa ganito, ngunit tumanggi. Ang kanyang katawan na sumunod. Sinubukan niyang tumayo, itinulak ang sarili mula sa lupa gamit ang kanyang mga kamay, ngunit agad na bumagsak muli. Lumalalim ang kanyang paghinga, lumalabo ang kanyang mga iniisip. Nabalot ng lamig ang buong katawan niya, sumuko siya sa kanyang kapalaran, ipinikit ang kanyang mga mata at naghanda sa katapusan. Ngunit bigla, sa pamamagitan ng belo, ng sakit at pamamanhid, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang papalapit. Tahimik at malambot ang tunog ng makina, halatang isang mamahaling kotse. Paano nakarating ang ganoong sasakyan sa dirt road na ito? Sa huling lakas, itinaas ni Maren ang kanyang kamay upang makakuha ng atensyon. Nanginginig ang kamay, halos hindi man lang umaangat sa lupa, ngunit ibinigay niya ang lahat. Isang itim na SUV ang bumagal, nagpatuloy pa ng ilang metro at huminto. Narinig ni Maren ang pagsara ng pinto, ang mabilis na hakbang na papalapit sa kanya. Isang boses ng lalaki ang narinig, nag-aalala at matikas. Diyos ko, anong nangyari dito? Ginangbuhay pa ba? Kayo? Sinubukan ni Maren na sumagot, ngunit tanging ungol lamang ang lumabas sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ng isang lalaki na nakayuko sa kanya, mga bandang 40. Pamilyar ang kanyang mga katangian, napakapamilyar. Sinubukan niyang ituon ang kanyang tingin at bigla siyang nakilala.
Si Corbin Savitsky, ang kanyang kakompetensya sa negosyo, may-ari ng isang chain ng pribadong klinika at medical centers na sa huling 2 taon ay sinubukan na pumasok sa merkado ng senior residencies. Nagkakilala sila sa mga professional na komperensya at ilang beses na nag-usap tungkol sa posibilidad ng pakikipagtulungan, ngunit hindi. Kailanman nagkaroon ng tunay na proyekto. Palagi siyang itinuring ni Maren na isang disente kahit na matigas na kakompetensya. Nakilala siya ni Coben at lumuhod sa tabi niya. "Maren Lorenza, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari?" "Nilason." Ito lang ang nasabi ni Maren. Sinubukan niyang magsalita muli, ngunit tanging paghirap lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Maingat na inalalayan ni Coben ang kanyang ulo, nakinig sa kanyang paghinga at hinawakan ang pulso. Naging seryoso ang kanyang mukha. "Kailangan mo ng agarang tulong medikal. Dadalhin kita sa aking klinika ngayon." Binuhat niya siya sa kanyang mga braso. Magaan, si Maren, halos walang bigat sa kanyang mga braso at mabilis siyang dinala sa kotse. Pinaupo niya ito sa likod, tinakpan ng kanyang blazer, isinuot ang seatbelt, umupo sa manibela at biglang umalis. "Kumapit ka, Maren. Sa loob ng 20 minuto darating na tayo. Ang aking klinika, doon ka tutulungan." Tumango si Maren kahit na nagdulot ng bagong. Alon ng sakit ang paggalaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan na mag-focus sa kanyang paghinga. Bawat paghinga ay isang maliit na tagumpay. Mabilis, ngunit maingat, nagmaneho si Coben. Sa mga kurba, binawasan niya ang bilis upang hindi na siya dagdagan ng sakit. "Sino ang gumawa nito sa iyo?" tanong niya nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. "Naaalala mo?" Idinilat ni Maren ang kanyang mga mata at bumulong ng isang salita. "Asawa." Saglit na lumingon si Coben pagkatapos ay muling tumingin sa kalsada. Naging matigas ang kanyang panga. "Naiintindihan ko, huwag ka nang magsalita. Ngayon, ang mahalaga ay iligtas ang iyong buhay." Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-dial ng numero at in-on ang speakerphone. "Nanay, ako ito. Kailangan ko agad ang iyong tulong. Papunta ako sa iyong klinika. Isang pagkalason. Ang pasyente ay kritikal ang kondisyon. Ihanda ang lahat ng kinakailangan para sa toxicological analysis at antidote therapy. Darating ako sa loob ng 15 minuto." "Naiintindihan ko, anak," sagot ng isang kalmadong boses ng babae. "Naghihintay ako." Si Agate Savitsky, ang ina ni Coben. Narinig ni Maren tungkol sa kanya. Siya ay isang kilalang toxicologist na nagtatrabaho sa medisina sa loob ng mahigit 40 taon. Kung may makakatulong sa kanya, siya, iyon. Mabilis na lumipad ang SUV sa gabing lungsod, dumaan sa mga dilaw na ilaw ng trapiko at nilagpasan ang iilang kotse. Regular na sumusulyap si Coben sa rearview mirror upang suriin ang kondisyon ni Maren. Pinilit niya kahit na humihina ang kanyang lakas sa bawat minuto. Sa huli nakarating sila sa isang mababa, modernong gusali na. May nakasulat na Clinic Dr. Rudnick. Tumalon si Coben, palabas ng kotse, binuksan ang likod na pinto at binuhat muli si Maren sa kanyang mga braso. Sa pasukan ay may naghihintay na babae na nakasuot ng puting lab coat. May kulay abo na buhok na may matatalim na mata sa likod, ng salamin na may manipis na frame. Agate Savitsky. "Diretso sa toxicology," sabi niya ng maikli. Inihahanda na ni Eckhard ang mga infusion. Dumaan sila sa koridor patungo sa isang maliit na silid kung saan may isang kama, kagamitang medikal at isang mesa na may mga instrumento. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng lab coat, halatang si Eckhard Rudnick, ang direktor ng klinika, ang naghahanda ng sistema ng infusion. Maingat na inihiga ni Coben si Maren sa kama. Agad na nagtrabaho si Agate, sinukat ang presyo ng dugo, temperatura, sinuri ang mga pupil at pinakinggan ang baga at puso. Klasikong mga palatandaan ng neurotoxin poisoning. Sabi niya, "Kailangan natin agad ng blood test at gastric, lavage. Coben, tulungan mo ako."
Ang sumunod na kalahating oras ay parang bangungot. Nawalan ng malay si Maren paminsan-minsan, pagkatapos ay muling nagkamalay. Naramdaman niya ang karayom na ipinasok sa kanyang braso, ang lamig ng gamot na kumalat sa kanyang mga ugat, at ang pagbaliktad ng kanyang tiyan sa paglalaba. Nagtrabaho si Agat ng mabilis at tumpak, nagbibigay ng mga tagubilin kay Eckhard. At Corbinian, walang nagtanong ng mga hindi kinakailangang tanong. Malinaw sa lahat na ang bawat minuto ay mahalaga. Pagkaraan ng 1 oras, tumayo si Agate at inalis ang kanyang mga guwantes. Ang pinakamasama ay tapos na. Nagsisimula ng gumana ang antidote. Ipinakita ng blood test ang presensya ng thiophosphate compound. Ito ay isang lason na ginagamit sa agrikultura laban sa mga peste. Isang nakamamatay na dioses. Kung dinala mo siya 10 minuto mamaya, wala na tayong magagawa para sa kanya. Huminga ng malalim si Corbinian at hinimas ang kanyang muka. Gagaling ba siya? Oo, ngunit kakailanganin niya ng oras upang makarecover. Hindi bababa sa 1 linggo ng intensive therapy at ganap na paghihiwalay. Walang bisita, walang tawag, lalo na mula sa kanyang asawa. Hindi niya dapat malaman na narito siya. Tumingin si Corbinian kay Maren na. Nakahiga na nakapikit ang mga mata, nakakonekta sa IV. Aayusin ko iyan. Tumango si Eckhard Rudnick. Hindi namin. Siya ilalagay sa sistema ng pasyente. Opisyal, wala siya rito. Aakohin ko ang responsibilidad. Umupo si Agate sa tabi ni Maren at hinawakan ang kanyang kamay. Naririnig mo ba ako, bata? Ligtas ka, nailigtas ka namin. Ngayon kailangan mo lang magpahinga at magpalakas. Mahina na pinisil ni Maren ang kanyang mga daliri bilang tugon. Muling tumulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit ngayon ay luha ng ginhawa at hindi ng takot. Pumunta si Corbinian sa pasilyo, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Igor, kailangan ko ng impormasyon. Benedict Lorenza, ang asawa ni Maren Lorenza, lahat ng mahahanap mo. Pinansyal na kalagayan, koneksyon, mga galaw sa huling linggo. Maghukay ng malalim at discreet. Walang dapat makaalam na interesado tayo sa taong ito. Naiintindihan, sir. Kailan kailangan? Ito ay apurahin. Bukas ng gabi. Binaba ni Corbinian ang telepono at bumalik sa silid ng ospital. Tulog na si Maren. Tahimik ang kanyang paghinga, bagaman maputla pa rin ang kanyang muka. Sinuri ni Agate ang mga halaga sa monitor. Malakas siya, mahina niyang sabi. Kakayanin niya. Nanay, dadalhin ko siya sa bahay sa sandaling handa na siyang dalhin. Meron akong guest room, doon siya ligtas. Mabuti, ngunit hindi mas maaga sa 3 araw. Kailangan niya ng patuloy na medikal na pagsubaybay. Tumango si Corbinian. Tiningnan niya ang tulog na si Maren at nag-isip kung anong uri ng halimaw ang isang tao upang gawin ito sa kanyang asawa. Kilala niya si Maren bilang isang matalino at disenteng negosyante na tapat na nagtrabaho at nagtayo ng kanyang sariling negosyo. Naging magkalaban sila, ngunit palaging may paggalang sa isa't isa. At ngayon, halos mamatay siya sa kamay ng taong pinagkatiwalaan niya. At si Benedicto? Malamang ay nakaupo si Benedicto sa bahay at nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Akala niya ay maayos ang lahat, napatay na ang kanyang asawa at malapit na niyang matanggap ang mana. Nagkamali ang salot na iyon, bulong ni Coben. Ilalantad natin siya, ipinapangako ko. Samantala nakaupo nga si Benedicto sa bahay at nauubos na ang pangalawang baso ng whiskey. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isa pang mensahe mula kay Insa. Hindi na ako makapaghintay na magkasama tayo. Ikaw ang aking bayani. Ngumisi siya at sumagot. Maghintay ka pa ng kaunti, mahal ko. Malapit na, magbabago ang lahat. Maghanda ka sa isang bagong buhay. Nagpadala si Insa ng napakaraming puso at halik. Humiga si Benedicto sa sofa at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang plano ay perpektong nagtrabaho. Walang saksi, walang ebidensya. Ang preparasyon ay matutunaw ng walang bakas sa katawan kung may sino man ang mag-iisip na mag-analisa. Malamang ay iisipin nila na atake sa puso o matinding allergy. Sa loob ng ilang araw, matatagpuan niya ang bangkay ng kanyang asawa sa kagubatan, magpapanggap na nagdadalamhati, tatanggap
ng mga pakikiramay at pagkatapos ay matatanggap ang matagal ng inaasam na kalayaan at pera. Wala siyang ideya na buhay si Maren na siya ay nasa ligtas na mga kamay at nasa lalong madaling panahon ay mananagot siya sa lahat ng kanyang ginawa. Idinilat ni Maren ang kanyang mga mata at hindi agad naintindihan kung nasaan siya. Isang puting kumot, amoy ng disinfektante, ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal. Sinubukan niyang gumalaw at naramdaman ang paghila ng karayom ng IV sa kanyang braso. Bumalik ang alaala tulad ng isang biglaang masakit na suntok. Ang restaurant, si Benedicto, ang lason, ang kakahuyan, ang itim na SUV. Huwag kang gumawa ng mabilis na galaw, sabi ng isang kalmadong boses ng babae. Nakaupo si Agate Savitsky sa isang silya sa bintana na may patient file sa kanyang mga kamay. Mahina ka pa, ka. 2 araw na ang lumipas mula nang malason ka. 2 araw? Hirap na hirap si Maren na sumandal sa kanyang mga siko. Buhay ako. Buhay ka. At magpapatuloy kang mabuhay. Naalis na ang lason sa iyong sistema, ngunit kailangan ng iyong katawan ng oras para makarecover. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Corbinian, may dalang tray kung saan may tasa ng tesa at plato ng light soup. Magandang umaga, sabi niya at inilagay ang tray sa bedside table. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang sinubukan akong patayin. Sinubukan ni Maren na ngumiti, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Salamat kung hindi ka dumating. Huwag mo nang ituloy. Umupo si Corbinian sa upuan sa tabi ng kama. Nasa tamang oras lang ako sa tamang lugar, ngunit ngayon kailangan nating mag-usap. Handa ka ba? Tumango si Maren. Lumapit si Agate, tinulungan siyang umupo ng mas komportable at nilagyan ng unan sa likod. Ikwento mo ang lahat mula sa simula, pakiusap ni Corbinian. Kailangan kong maunawaan kung anong nangyari. Huminga ng malalim si Maren at nagsimulang magkwento. Tungkol sa kung paano siya inanyayahan ni Benedicto sa restaurant, kung paano siya nakaramdam ng sakit, kung paano siya kunwari ay dinala sa ospital, ngunit sa halip ay lumiko sa kagubatan, kung paano niya ipinagtapat na nilason niya siya at itinapon sa labas ng kotse upang mamatay. Nanginginig ang kanyang boses, tumulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit patuloy siyang nagkwento. Sabi niya, pagod na siya na maging accessory sa aking buhay, pagtatapos niya na ibinigay ko sa kanya ang lahat, maliban sa karapatang pamahalaan ito. Hindi ko naintindihan na galit siya sa akin. Tahimik na nakinig si Corbinian. Lalong lumalabas ang kanyang mukha. Nang tumahimik si Maren, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang larawan ng isang batang babae na may maitim na buhok at malalaking mata. Kilala mo ba ang babaeng ito? Tumingin si Maren sa screen at umiling. Hindi pa nakita. Sino iyan? Si Insa Cherkasov, taong gulang, nagtatrabaho bilang sales clerk sa isang shopping mall at ayon sa impormasyong nakuha ko, siya ang mistress ng iyong asawa sa loob ng 3 buwan. Natigilan si Maren. Mistress? Natural, lahat ay may kahulugan ngayon. Hindi lamang nais ni Benedicto na mawala siya. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay sa ibang babae. Bata, walang muwang, isang babae na hindi ko kontrolin ang bawat galaw niya. Nasa akin ang kasaysayan ng kanilang chat, patuloy ni Corbinian. Na-access ng aking empleyado ang kanyang cloud storage. Ipinangako ni Benedicto kay Insa ang isang apartment, isang sariling negosyo, isang cafe, sa totoo lang, at isang magkasamang buhay. Sa sandaling naayos na niya ang problema sa kanyang asawa. Sa huling mensahe na ipinadala, kagabi isinulat niya, malapit na ang lahat, sisimulan natin ang isang bagong buhay. Tinakpan ni Maren ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, halos pisikal ang sakit ng pagtataksil, mas matindi kaysa sa sakit ng lason. Mayroon pa, kinuha ni Cobbin ang isang folder ng mga dokumento. Nakabaon sa utang si Benedicto, microloan na may kabuuang 520,000 peso, sports betting. 10 beses sa isang araw siyang tinatawagan ng mga ahensya ng koleksyon ng utang. Bangkarote siya Maren at ang tanging paraan niya para makalabas sa butas na ito ay ang iyong mana. Ang testamento, bulong ni
Maren. Ginawa ko ito 1 taon na ang nakakaraan. Si Benedicto ang tanging tagapagmana. Diyos ko, nilagdaan ko ang sarili kung hatol ng kamatayan. Hindi, matigas na sabi ni Corbinian. Nagtiwala ka sa taong pinakasalan mo, normal iyon. Ngunit nagpakita siya bilang isang basura, ngunit may pagkakataon tayong panagutin siya kung handa ka. Itinaas ni Maren ang kanyang ulo at tiningnan siya sa mata. Handa ako. Anong kailangan nating gawin? Una, putulin ang lahat ng koneksyon sa kanya. Diborsyo agad. Pangalawa, lumapit sa mga awtoridad sa investigasyon. Kilala ko ang isang opisyal sa Criminal Investigation Department, si Frederique Soltuco. Dalubhasa, siya sa mga ganitong kaso, tapat at may prinsipyo. Maaari siyang pagkatiwalaan. Ngunit kung lalapit tayo sa mga investigador, malalaman ni Benedicto na buhay ako. Kunot noo si Maren, maaari siyang magtago. Kaya nga magiging maingat tayo at sunod-sunod. Una, kukunin natin ang lahat ng ebidensya at pagkatapos ay sasalakay tayo nang hindi inaasahan at tumpak upang wala siyang oras na gumawa ng anumang bagay. Lumapit si Agade sa kanila. Napanatili ko ang lahat ng blood samples ni Maren. Ang pagkalason sa thiophosphate compound ay dokumentado. Iyan ay isang hindi matitinag na ebidensya. Dagdag pa rito, ang aking eksperto na opinyon bilang isang toxicologist na may 40 taong karanasan. Napakahusay, sumulat si Cobbin sa isang blog. Susunod, kailangan nating kumuha ng mga recording mula sa mga surveillance camera ng restaurant. Maaaring naitala ang sandali nang ibinuhos ni Benedicto ang lason sa kanyang baso. Ginawa niya ito nang ako ay pumunta sa banyo, naaalala ni Maren. Nawala. Ako ng mga 3 minuto. Nang bumalik ako, mukha siyang tensyonado, ngunit hindi ko binigyan ng pansin iyon. Ibig sabihin, may posibilidad na naitala ito ng mga kamera. Hihilingin ko kay Frederique na formal na. Hingin ang mga recording na ito sa pamamagitan ng isang request. Dinial ni Corbinian ang numero at in-on ang speakerphone. Matapos ang 2 ring, sumagot ang boses ng isang babae. Soltukov sa linya. Frederique, si Corbinian Savitsky ito. Kailangan ko ang iyong tulong. Apur, Ado. Nakikinig ako ng mabuti. Maikli na inilarawan ni Corbinian ang sitwasyon. Tahimik na nakinig si Frederique Soltukov, paminsan-minsan lamang nagtatanong ng mga detalye. Na nang matapos siya, malinaw siyang huminga ng malalim. Ito ay pagtatangka sa pagpatay. Kung mapatunayan ang lahat ng iyong sinasabi, mahaharap siya sa 8 hanggang 15 taon. Kailangan kong makipagkita sa biktima, itala ang pahayag at kumuha ng mga medikal na dokumento. Kailan siya makakapagbigay ng pahayag? Agad. Tumayo si Maren sa kama. Handa ako. Mabuti, darating ako sa loob ng 1 oras, Corbinian. Ihanda ang lahat ng dokumento na mayroon ka at huwag kang magsalita kahit kanino. Ang kasong ito ay dapat manatiling mahigpit na kumpidensyal hanggang sa sandali ng pag-aresto sa suspek. Naintindihan? 1. Oras pagkaraan, isang babaeng nasa mga 40, may maikling buhok at seryosong mukha ang pumasok sa silid ng ospital. Nagpakilala si Frederique Soltukov, ipinakita ang kanyang ID at kinuha ang isang voice recorder. Marin Lawrence, ako si Chief Inspector ng Krimen. Handa ka na bang magbigay ng pahayag tungkol sa pagtatangkang pagpatay? Sa iyo? Oo, matatag na sagot ni Maren. Sa susunod na 2 oras, detalyado niyang isinalaysay ang lahat ng nangyari. Itinala ni Frederique ang lahat, nagtanong, nilinaw ang mga detalye, pagkatapos ay pinag-aralan ang mga medical na dokumento na ibinigay ni Agate at gumawa ng mga kopya ng mga pagsusuri. Ang larawan ay nagiging kapani-paniwala, sabi niya, habang inilalagay ang mga papeles sa isang folder. Ngayon, kailangan kong kunin ang recording ng camera ng restaurant, suriin ang mga financial records ni Benedicto, kontrolin ang kanyang mga tawag sa telepono at ang kasaysayan ng chat. Aabutin ito ng ilang araw. At paano si Insa Cherkasov? Tanong ni Corbinian. Maaari siyang maging kasabwat. Posible, ngunit
Mula sa kasaysayan ng chat na ipinakita mo sa akin, hindi lumalabas na alam niya. Ang mga plano ni Benedicto, malamang ay tinago niya ito sa kanya, ngunit obligado akong tanungin siya. Mas ligtas sa pamamagitan ng kanyang mga kamag-anak, Gisela Cherkasov ang kanyang ina. Binuklat ni Corbinian ang kanyang mga tala. Taong gulang, nagtatrabaho bilang accountant sa isang construction company, nakatira kasama ang kanyang anak na babae sa isang two-room apartment sa labas ng bayan. Kakausapin ko siya bukas. Tumayo si Frederique. Maren, kailangan mong manatili rito at huwag kang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Walang tawag, walang mensahe. Kailangang maniwala, si Benedicto na patay ka na. Bibigyan tayo nito ng oras upang makakalap ng lahat ng ebidensya. At paano ang diborsyo? Tanong ni Maren. Ihahain natin ang mga dokumento sa pamamagitan ng isang kinatawan. Malalaman lamang ni Benedicto ang tungkol sa paghahain ng diborsyo matapos nating makumpleto ang buong pakete ng ebidensya. Iyan ang magpapatumba sa kanya at maaari siyang magkamali. Tumango si Maren. Malinaw ang plano. Ngayon, ang kailangan lang ay maghintay at magtiwala na magtatagumpay ang lahat. 3 araw pagkaraan, nakakaya na ni Maren na bumangon at lumakad. Sinundo siya ni Corbinian sa klinika at dinala sa kanyang bahay, isang malawak na apartment sa sentro ng syudad na may minimalistang interior. Dinala niya siya sa guest room. Magpahinga ka, dito ka ligtas. Ang aking ina ay darating araw-araw upang tingnan ang iyong kalagayan at susubukan kong huwag mang istorbo. Corbinian! Pinigilan siya. Ni Maren sa pinto. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Magkalaban tayo. Maaari mo na lang akong dalhin sa ospital at kalimutan ang lahat. Lumingon siya sa kanya dahil hindi ko kayang basta na lang dumaan kapag may nangangailangan ng tulong. Oo, magkalaban tayo sa negosyo, ngunit hindi ibig sabihin niya na wala akong damdamin. Bukod pa rito, nagatubili siya ng sandali. Palagi kitang iginagalang dahil sa iyong katapatan at profesionalismo at nasasaktan akong makita ang pinagdaanan mo. Naramdaman ni Maren ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Salamat, hindi ko ito kailanman malilimutan. Tumango si Corbinian at umalis sa silid, tahimik na isinara ang pinto, nanatiling mag-isa si Maren. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa syudad na nababalutan ng ilaw ng gabi. Sa isang lugar, doon sa apartment nila ni Benedicto, tahimik na naninirahan ang kanyang asawa sa pag-aakalang nalutas niya na siya habang buhay. Ngunit nagkamali siya. Malapit na niyang maunawaan kung anong malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Samantala, nagkita si Frederique Soltukov kay Gisela Cherkasov sa isang maliit na kafe sa labas ng bayan. Dumating ang babae na nag-aalala at hindi maintindihan kung bakit gustong kausapin siya ng isang imbestigador. Mula po kayo sa pulisya? Tanong niya habang umupo sa tapat ng opisyal. May nangyari po ba? May problema po ba ang aking insa? Mula po ako sa Criminal Amt. Ang inyong anak ay walang problema. Kalmadong sagot ni Frederique at ipinakita ang kanyang identification card. Ngunit siya ay maaring maging saksi sa isang kasong kriminal. Kailangan ko po kayong tanungin ng ilang bagay tungkol kay Benedict Lorenza. Namutla si Gisela. Alam ko na, may hindi tama sa lalaking iyan. Sinabi ko kay Insa, pero ayaw niyang makinig. Nahulog siya sa pag-ibig tulad ng isang tanga. Ipinangako niya sa kanya ang buwan at mga bituin, pero kasal na siya. Sinuri ko kung ano ang eksaktong ipinangako niya. Isang apartment, isang negosyo. Sabi niya, malapit na raw siyang mag-divorce sa kanyang asawa at magsasama sila. Naniniwala si Insa sa kanya, pero nakikita kong nagsisinungaling siya. Palaging nagsisinungaling ang mga ganyang lalaki. Kumuha si Frederique ng litrato ni Maren. Kilala ninyo ba ang babaeng ito? Umiling si Gisela. Hindi, panakita. Ito ang asawa ni Benedicto. 3 araw na ang nakakaraan, sinubukan niyang patayin siya. Nilason niya siya at iniwan sa kagubatan upang mamatay. Tinakpan ni Gisela ang kanyang bibig ng kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot.
Diyos ko, at paano siya? Buhay siya, nailigtas siya. Ngayon nagtitipon. Kami ng ebidensya upang panagutin si Benedicto sa batas. Makakatulong ang inyong anak sa investigasyon. Kailangan ko ang kasaysayan ng kanyang chat kay Benedicto at ang kanyang pahayag tungkol sa kung ano ang ipinangako niya sa kanya. Hindi niya alam, mabilis na sabi ni Gisela. Hindi alam ni Insa na balak niyang patayin ang kanyang asawa. Siya ay isang batang babae lamang na umiibig na naniwala sa kanyang mga kwento. Naiintindihan ko at kung voluntaryo siyang magbigay ng pahayag isasaalang-alang ito. Hindi siya kasabwat, siya ay biktima ng kanyang manipulasyon. Ngunit makakatulong ang kanyang pahayag upang matukoy ang motibo ng krimen. Nag-isip si Gisela at tumango. Mabuti, kakausapin ko siya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan at magbibigay siya ng pahayag. Nakaupo si Insa Cherkasov sa kusina at nakatingin sa kanyang ina na may takot na mga mata. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuwento ni Gisela sa kanya ang lahat ng nalaman niya mula sa investigador na. Si Soltyukov tungkol sa pagtatangka ni Benedicto na patayin ang kanyang asawa at na ang lahat ng ipinangako niya kay Insa ay batay sa dugo at kasinungalingan. Hindi, bulong ng dalagita. Hindi ito maaaring totoo. Hindi kaya ni Benedicto ang ganoon. Mahal niya ako. Ipinangako niya. Ipinangako niya sa iyo ang isang apartment at isang negosyo gamit ang pera na matatanggap niya pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Matigas na sabi ni Gisela. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Ginamit ka niya. Ikaw ang kanyang motibo, ang dahilan para pumatay ng ibang tao. Napyok si Insa at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Niyakap ni Gisela ang kanyang anak at mahigpit siyang niyakap. Ang tanga ko, hikbi ni Insa. Ang tanga ko talaga. Paano ko naniwala doon? Hindi ka tanga. Nagkagusto ka lang sa isang salbahe na marunong magsinungaling ng maganda. Ngunit, ngayon may pagkakataon kang ayusin ang lahat. Humihingi ng tulong ang investigador. Makakatulong ang iyong pahayag na makulong siya. Pero wala talaga akong alam. Itinaas ni Insa ang kanyang umiiyak na mukha. Mama, sumusumpa ako. Hindi ko alam na balak niyang patayin ang kanyang asawa. Kung alam ko lang, hinding-hindi. Naniniwala ako sa iyo at maniniwala din ang investigador. Kaya nga gusto niyang magbigay ka ng pahayag ng voluntaryo. Ipakita mo sa kanya ang kasaysayan ng chat mo kay Benedicto. Ikwento mo sa kanya kung ano ang ipinangako niya sa iyo. Iyan ang magpapatunay na may motibo siya sa pagpatay. Pinunasan ni Insa ang kanyang luha at tumango. Sige, gagawin ko. Kailangan kong gawin. Ang babaeng iyon, ang kanyang asawa, halos mamatay dahil sa akin. Hindi dahil sa iyo, pagtatama ni Gisela. Dahil sa kanya, dahil sa kanyang kasakiman at kasamaan. Wala kang kinalaman doon. Kinabukasan, nagkita si Insa kay Frederica Soltyukov sa gusali ng Criminal Investigation Department. Takot at nanginginig ang buong katawan ng dalagita habang ibinibigay niya ang kanyang telepono sa investigador na may chat history. Maingat na pinag-aralan ni Frederica ang mga mensahe. Halos araw-araw ay sinusulatan ni Benedicto si Insa. Ipinangako niya sa kanya ang isang apartment sa sentro. Nang lungsod, tulong sa pagbubukas ng isang cafe at isang magkasamang kinabukasan. Sa isa sa mga mensahe na ipinadala 2 araw bago ang pag-atake kay Maren, isinulat niya, "Malapit na, aayusin ko ang lahat ng problema sa aking asawa. Ang diborsyo ay hindi malulutas ang lahat ng problema kung hindi wala akong matitira. Kailangan kong lutasin ang problemang ito sa ibang paraan. Ngunit huwag kang mag-alala, mahal ko, naisip ko na ang lahat." Ano ang ibig niyang sabihin sa lutasin sa ibang paraan? Tanong ni Frederica. Umiling si Insa. Hindi ko alam. Akala ko makakahanap lang siya ng paraan para mag-divorce ng walang pagkalugi sa ari-arian. Siguro sa pamamagitan ng isang magaling na abogado o kung paano. Hindi ko akalain na kaya niyang gumawa ng pagpatay. At pagkatapos ng gabing iyon, nangyari ang lahat? Sumulat siya sa iyo? Oo, kinabukasan. Sumulat siya. Malapit na ang lahat.
Sisimulan natin ang isang bagong buhay. Ipinapangako ko, tuwang-tuwa ako, akala ko ay sa wakas ay nag-divorce na siya. Kumuha si Frederick ng mga screenshot ng buong kasaysayan ng chat at inimprenta ang pinakamahalagang mensahe. Insa, malaki ang naitulong mo sa investigasyon. Ang mga mensaheng ito ay nagpapatunay na may malinaw na motibo si Benedicto sa krimen. Ngayon, kailangan kong hilingin sa iyo na magbigay ng opisyal na pahayag para sa record. Gagawin ko, sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Sa sumunod na 2 oras, detalyadong isinalaysay ni Insa ang tungkol sa kanyang relasyon kay Benedicto, kung paano sila nagkakilala, kung ano ang ipinangako niya, kung gaano kadalas sila nagkikita, at na hindi niya kailanman binanggit na may asawa siya na may matagumpay na negosyo at malaking kapital. Itinala ni Frederick ang bawat salita. Nang matapos ang interogasyon, mukhang pagod si Insa ngunit may ginhawa sa kanyang mga mata. Ano ang mangyayari sa akin ngayon? Mahina niyang tanong. Makukulong ba ako? Hindi, may tiwalang sagot ni Frederick. Wala kang nagawang krimen, niloko ka. Ngunit kailangan mong putulin ang lahat ng koneksyon kay Benedict Lorenza. Walang tawag, walang mensahe. Kung susubukan kanyang kontakin, ipaalam mo agad sa akin. Tumango si Insa. Ayaw ko na siyang makita kailanman. Samantala, natanggap ni Frederick ang recording ng mga surveillance camera ng restaurant. Isang technical na eksperto ang nagpatakbo ng tape at huminto sa mga kritikal na sandali. Dito, itinuro niya ang screen. 21:43, tumayo ang babae mula sa mesa at malamang ay pumunta sa banyo. Sa screen, makikita si Maren na tumayo at umalis sa bulwagan. Naiwan si Benedicto ng mag-isa. Nakunan siya ng camera sa profile. Tumingin siya sa paligid, sinuri kung may nagmamasid sa kanya. Pagkatapos, sa mabilis na galaw, kumuha siya ng isang maliit na bote mula sa bulsa ng kanyang jacket, ibinuhos ang laman sa baso ni Maren at ibinalik ang bote. Hindi umabot ng 10 segundo ang lahat. Napakahusay. Hinawakan ni Frederick ang larawan. Ito ay direktang ebidensya. Kailangan ko ng ilang kopya ng recording na ito sa mataas na resolusyon. Ayusin ko po. Tumango ang eksperto. Sinuri rin ni Frederick ang mga financial records ni Benedicto. Nakakapanlumo ang larawan. Mga utang sa 5 online lenders na may kabuuang 520,000 treoryo. Mga overdue na bayad. Mga tawag mula sa mga kumpanya ng koleksyon ng utang. Ang kasaysayan ng mga taya sa sports events ay nagpakita na siya ay natalo ng higit sa €1,000,000 sa huling kalahating taon. Pagkatapos ay pinag-aralan niya ang testamento ni Maren. Ayon sa dokumento na ginawa 1 taon na ang nakakaraan ang tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Maren Lorenza. Sa kanyang kamatayan ay ang kanyang asawa, si Benedict Lorenza. Malinaw ang motibo ng krimen. Malaking utang, isang mistress na nangangailangan ng pera at isang testamento na kung saan matatanggap niya ang lahat pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Napakagaling ng pagkakabuo ng larawan, sabi ni Frederick sa kanyang kasamahan habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Mayroon tayong medikal na ulat tungkol sa pagkalason, ang video recording. Kung paano niya ibinuhos ang lason, ang kanyang chat history sa kanyang mistress, kung saan ipinangako niya ang lahat pagkatapos ng paglilinaw sa kanyang asawa, ang mga financial records na nagpapatunay sa kanyang mapaminsalang sitwasyon at ang testamento na kung saan siya ang tanging tagapagmana. Ito ay higit pa sa sapat para sa paghaharap ng kasong kriminal at pag-aresto. Kailan tayo aatake? Tanong ng kasamahan. Malapit na, ngunit kailangan muna nating ilabas siya sa isang kapani-paniwalang dahilan. Siya mismo ang pupunta sa atin nang walang hinala. Tinawagan ni Frederick. Si Maren nananatili sa apartment ni Corbinian sa buong oras. Maren, handa na tayong kumilos. Ganito ang plano. Una, tatawagan siya ng pulisya at ipapaalam sa kanya na may natagpo ang bangkay ng babae sa isang kakahuyan na kinilala sa pamamagitan ng mga dokumento bilang ikaw.
Iimbitahan siya para sa opisyal na pagkilala sa loob ng 3 araw. Iyan ang magpapakalma sa kanya. Maniniwala siya na ayon sa plano ang lahat at kinabukasan, tatawagan siya ng bangko tungkol sa mana. Doon natin siya aarestuhin. Paano ito mangyayari? Tanong ni Maren. Tahimik ang kanyang boses, ngunit nakita ni Corbinian na nakaupo sa tabi niya kung gaano siya tensyonado. Iimbitahan natin siya sa bangko sa pagpapanggap na konsulta tungkol sa testamento. Darating siya na may matibay na paniniwala na matatanggap niya ang lahat ng iyong ari-arian. Ngunit doon tayo maghihintay sa kanya. Ikaw, ako, at ang mga opisyal ng Criminal Investigation Department. Ikaw mismo ang magbibigay sa kanya ng mga dokumento ng diborsyo at opisyal kong babasahin ang akusasyon. Gusto kong makita ang kanyang muka, mahina niyang sabi, kapag naintindihan niya na, buhay ako. Makikita mo, ipinapangako. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Benedicto ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Isang opisyal at tuyo na boses ng lalaki. Benedict Lorenza? Oo, ako po iyan. Nagulantang si Benedicto. Kriminal Politsay, Direksyon Mite. Kagabi, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang kakahuyan sa labas ng bayan. Batay sa mga identification papers sa kanyang handbag, nakilala ang kanyang pagkakakilanlan bilang Maren Lorenza. Siya ang inyong asawa. Natigilan si Benedicto. Ang kanyang puso ay lumubog sa kanyang tiyan at pagkatapos ay nagsimulang tumibok ng mabilis at malakas. Lumunok siya bago sumagot. Oo, siya ang aking asawa. Diyos ko, hinahanap ko siya sa loob ng 3 araw. Nawala siya pagkatapos ng hapunan sa restaurant. Masama ang kanyang pakiramdam. Gusto ko siyang dalhin sa ospital, ngunit humingi. Siya na huminto, lumabas upang magpahangin at hindi na bumalik. Tinawagan ko siya, hinanap. Naintindihan ko ang aming pakikiramay sa inyong pagkawala. Kailangan namin na dumating kayo para sa opisyal na pagkakakilanlan. Maaari po ba kayong pumunta sa Biyernes sa ika-11 ng umaga? Oo, siyempre, dadalo ako. At anong nangyari sa kanya? Ang paunang sanhi ng kamatayan ay matutukoy pagkatapos ng autopsy. Ibabahagi namin ang mga detalye sa inyo sa pulong. Binaba ni Benedicto ang telepono at bumagsak sa sofa. Kumalat ang ginhawa sa kanyang loob. Nagtagumpay ang lahat. Natagpuan siya. Walang hinala ang pulisya, inakala nilang aksidente. Ilang araw pa, ang pagkakakilanlan ang libing at matatanggap niya ang mana. Lahat ay ayon sa plano. Agad siyang sumulat kay Insa. Mahal, may masamang nangyari sa akin. Patay na si Maren. Natagpuan ang kanyang bangkay. Napakahirap para sa akin, ngunit alam kong magkasama na tayo ngayon. Maghintay ka pa ng kaunti. Sumagot si Insa pagkaraan ng 1 minuto. Napakasama ang aking pakikiramay. Kumapit ka. Salamat, mahal ko. Ngunit kailangan kong ayusin ang mga formalidad. Malapit na tayong magkasama, ipinapangako. Kinabukasan, Huwebes, muling nakatanggap si Benedicto ng tawag. Sa pagkakataong ito, isang formal at magalang na boses ng babae. Ginoong Benedict Lorenzer, oo. Hauptbank AG, Customer Service Department. Nalaman po namin ang pagpanaw ng inyong asawa, si Maren Lorenza. Tanggapin po ninyo ang aming taos-pusong pakikiramay. Kami po ang nagtatago ng inyong testamento, ayon sa kung saan kayo po ang tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Maaari po ba kayong pumunta sa amin ngayong 3:00 ng hapon para sa isang paunang konsultasyon? Naramdaman ni Benedicto ang tagumpay sa kanyang kalooban. Ito na ang mana. Ang lahat ay kanya. Oo, siyempre, pupunta ako. Anong silid? Meeting room number 7 sa 2 palapag. Naghihintay kami sa inyo. Binaba ni Benedicto ang telepono at tumawa ng malakas. Sa wakas, mababayaran na ang mga utang. Matatanggap ni Insa ang kanyang apartment at ang kanyang cafe. Nagsisimula na ngayon ang isang bagong buhay. Naligo siya, nagsuot ng kanyang pinakamahusay na damit, nag-ahit at tiningnan ang sarili sa salamin.
Mukha siyang payat, ngunit maaring ito ay dahil sa kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. Sinanay ni Benedicto ang isang malungkot na ekspresyon sa mukha at huminga ng malalim ng ilang beses upang magkunwari ng kalungkutan. Kailangan niyang magmukhang kapani-paniwala. Bandang 2:45 ng hapon, pumasok na siya sa gusali ng bangko. Marmol na sahig, matataas na kisame, mga gwardya sa pasukan, isang marangal na lugar. Sumakay siya ng elevator sa ikatlong palapag, natagpuan ang meeting room, number 7, inayos ang kanyang kurbata, huminga ng malalim at kumatok. "Pasok!" sabi ng isang boses ng babae. Binuksan ni Benedicto ang pinto, tumawid sa threshold at nanigas. Sa mahabang mesa na gawa sa maitim na kahoy, nakaupo si Maren. Buhay, maputla at payat, ngunit ganap na buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya ng malamig at walang awa. Sa tabi niya ay may isang hindi. Kilalang lalaki na nasa edad 40 na may mapanuring tingin, si Corbinian Savitsky. Ngunit hindi kilala ni Benedicto. At sa bintana ay may isang babae na nakasuot ng mahigpit na kasuotan na may ID card sa kamay. Namutla si Benedicto ng husto na halos maging kulay abo ang kanyang mukha. Umaatras siya sa pinto, ngunit bigla itong binuksan sa kanyang likuran at dalawang opisyal na nakasuot ng uniforme na may badge ng Criminal Investigation Department ang humarang sa labasan. Ano? Ito?" Hikbi ni Benedicto habang nakatitig kay Maren. "Ikaw, buhay ka? Benedict Lorenza." Lumapit ang babae sa bintana at ipinakita ang kanyang ID. "Chief Inspector ng Krimen Frederica Soltukov, kayo po ay pansamantalang inaresto sa matinding hinala ng tangkang pagpatay. May karapatan kayo sa isang abogado. Anumang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte." Nanginginig si Benedicto. Bumabagsak ang kanyang mga binti. Kumapit siya sa likod ng silya. "Hindi, ito ay isang pagkakamali. Hindi ko maintindihan." Tumayo si Maren mula sa mesa. May hawak siyang folder ng mga dokumento, lumapit kay Benedicto at iniabot sa kanya ang mga papeles. "Ito ang petisyon para sa diborsyo." Ang kanyang boses ay matatag at malamig. "Mga dahilan: pagtatangka sa aking buhay, sistematikong pandaraya, pagkakaroon ng mistress. Ang diborsyo ay isasagawa ng unilaterally. Ayon sa kasunduan sa kasal, wala kang matatanggap, wala, kahit ano." Nakatitig si Benedicto sa mga dokumento, hindi makabasa ng isang linya. Lumabo ang mga letra sa kanyang paningin. "Maren, makinig ka sa akin." Humakbang siya palapit sa kanya at iniabot ang kanyang kamay. Ngunit agad na naroon ang mga opisyal at hinawakan siya sa kanyang mga braso. "Ito ay isang pagkakamali. Hindi ko ito nilayon. Desperado ako. May utang ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko." "Alam mo kung ano ang ginagawa mo," putol ni Maren. Kumikinang ang kanyang mga mata. "Nag-research ka ng lason sa loob ng isang linggo. Binili mo ang preparasyon sa pamamagitan ng isang veterinaryo. Ibinihos mo ito sa aking alak sa restaurant. Mayroong recording ng surveillance camera. Dinala mo ako sa kagubatan at iniwan upang mamatay na may mga salitang, 'Mayroon ka pang 3 minuto.' Ang lahat ng ito ay pinlano, pinag-isipan at malamig na isinagawa. At pagkatapos ay sinulatan mo ang iyong mistress na malapit na kayong magsimula ng bagong buhay." Ngumanga si Benedicto, ngunit walang makitang salita. Ebidensya, mayroon silang ebidensya. Gumuho ang lahat. Ang kanyang buong plano ay naging abo. "Mayroon kaming medikal na ulat tungkol sa pagkalason sa thiophosphate compound," patuloy ni Frederica Soltukov habang lumalapit. "Blood analysis mula sa gabi ng pag-atake. Ang video recording mula sa restaurant na nagpapakita na inilalagay mo ang lason sa baso ng iyong asawa. Ang iyong chat history kay Insa Cherkasov kung saan ipinangako mo sa kanya ang isang apartment at negosyo pagkatapos ng paglilinaw sa iyong asawa. Financial documents na nagpapatunay sa iyong utang na mahigit 500,000.
ko at ang testamento na kung saan ikaw ang tanging tagapagmana. Motibo, paraan, ebidensya, lahat ay perpektong dokumentado. Yumuko si Benedicto. Lumubog ang kanyang mga balikat. Naunawaan niya na natalo siya, ganap, tiyak, at hindi mababawi. "Maren, patawarin mo ako," bulong niya. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ang mga utang, ang desperasyon, mahal ba talaga kita?" "Hindi!" umiling si Maren. "Hindi mo ako kailanman minahal. Ikaw mismo ang umamin niyan sa akin sa kagubatan. Sinabi mo na ako ay isang maginhawang opsyon lamang, isang mayamang mangmang na naniwala sa magagandang salita. Naaalala mo?" Niyakap ni Benedicto ang kanyang sarili. Oo, sinabi niya iyon. Sinabi niya iyon nang sigurado siyang mamamatay siya at walang sino man ang makakaalam kailanman ng katotohanan. "Minamaliit mo ako, Benedicto." Humakbang pa si Maren at tiningnan siya ng diretso sa mata. "Akala mo mahina ako, na madali akong tanggalin, ngunit nakaligtas ako. Nailigtas ako at ngayon ay magbabayad ka sa lahat ng iyong ginawa." Isinuot sa kanya ng mga opisyal ang posas. Malamig na yumakap ang metal sa kanyang mga pulso. Dinala si Benedicto palabas. Saan ninyo ako dadalhin?" tanong niya na may paimpit na boses. "Sa pre-trial detention," sagot ni Frederique, "hanggang sa paglilitis. At kung mahatulan ka na inaasahan kung mangyayari, naghihintay sa iyo ang isang correctional facility sa loob ng 8 hanggang 10 taon. Dinala si Benedicto palabas ng meeting room. Lumingon siya sa huling pagkakataon at sinubukang sulyapan si Maren, ngunit nakatalikod siya sa kanya at nakatingin sa bintana. Para sa kanya, wala nang Benedict Lorenza. Namatay siya sa kagubatan. Noong gabing iyon, nang ipakita niya ang kanyang tunay na mukha. Nang sumara ang pinto sa likuran niya, huminga ng malalim si Maren. Lumambot ang kanyang mga binti at umupo siya sa silya. Agad na naroon si Corbinian sa kanyang tabi at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. "Tapos na," mahina niyang sabi. "Nagtagumpay. Napakalakas mo." Tumango si Maren. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit ito ay luha ng ginhawa at paglaya. Ang pasanin na kanyang dinala sa loob ng maraming linggo ay sa wakas ay nabawasan. "Oo," bulong niya. "Ngayon ay tuluyan na itong tapos at malaya na ako." Ang investigasyon at ang sumunod na paglilitis ay tumagal ng 3 buwan. Sinubukan ni Benedict Lorenza na itanggi ang kanyang pagkakasala. Kumuha siya ng abogado na nagtayo ng depensa sa bersyon ng isang aksidente at isang pagkakamali, ngunit ang mga ebidensya ay hindi matitinag. Ang ulat ng eksperto mula kay Agate Savitsky tungkol sa pagkalason, ang video recording mula sa restaurant, ang chat history kay Insa Cherkasov, at ang mga financial records na nagpapatunay sa kanyang mapaminsalang sitwasyon at motibo. Ang lahat ng ito ang bumuo ng batayan para sa hatol. Si Maren ay naroroon sa lahat ng pagdinig. Umupo siya ng tahimik at kalmado sa silid ng korte, nakinig sa mga pahayag ng mga saksi, mga eksperto at kay Benedicto. Paminsan-minsan ay nagtagpo ang kanilang mga tingin at sa kanyang mga mata ay nakita niya minsan ang galit, minsan ang takot, minsan ang kahabag-habag na pagsisisi. Ngunit wala siyang pakialam. Wala na ang kapangyarihan ng taong ito sa kanya. Sumaksi rin si Insa Cherkasov. Ang dalaga ay dumating sa korte na maputla at may namumugtong mga mata. Kinuwento niya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Benedicto, tungkol sa kanyang mga pangako, at kung paano niya minanipula ang kanyang damdamin. Matapos ang kanyang pahayag, lumapit siya kay Maren sa pasilyo ng korte. "Patawarin mo ako," bulong ni Insa at yumuko ang tingin. "Hindi ko alam, sumusumpa ako, hindi ako papayag kung alam ko lang." Tiningnan ni Maren ang dalagita na isa lamang figura sa isang laro ng iba at nagbuntong hininga. "Hindi kita sinisisi, biktima ka rin niya, ginamit kanya tulad ng paggamit niya sa akin para lamang sa iba't ibang layunin. Hindi na ako kailanman makikipag-ugnayan sa isang may asawang lalaki." Pinunasan ni Insa ang kanyang luha. "Kailanman, natuto ako ng aking leksyon, mag-ingat ka."
Saglit na hinawakan ni Maren ang kanyang kamay at maging mas maingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Tumango si Insa at umalis. Nagpasalamat ang kanyang ina na si Gisela Cherkasov kay Maren. Hindi niya inaasahan ang ganoong kabaitan mula sa isang babae na halos mamatay dahil sa koneksyon ng kanyang anak, kay Benedicto. Sa pagtatapos ng Setyembre, ipinahayag ng korte ang hatol. Si Benedict Lorenza ay napatunayang nagkasala sa pagtatangkang pagpatay at sinentensyahan ng 9 na taong pagkakulong sa isang high-security institution. Namutla si Benedicto nang marinig ang hatol, sinubukan pang magsalita ngunit dinala na siya palabas ng bulwagan ng mga opisyal ng hustisya. Lumabas si Maren, nalaglag ang mga dahon mula sa mga puno at tinakpan ng semento tulad ng isang gintong karpet. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang pagtanggal ng mabigat na pasanin sa kanyang balikat, tapos na. Natanggap ni Benedicto ang kanyang nararapat na parusa at mayroon pa siyang buong buhay sa harap niya. Naghihintay si Corbinian sa kanya sa kotse. Naroon siya sa bawat session, sinuportahan siya at nanatili sa kanyang tabi sa pinakamahirap na sandali. Sa loob ng 3 buwan na ito, nabuo ang isang espesyal na koneksyon sa pagitan nila na batay sa tiwala at paggalang sa isa't isa. "Binabati kita," sabi niya nang lumapit si Maren. "Nanalo ang katarungan dahil sa iyo." Ngumiti si Maren. "Kung hindi ka dumating, wala na ako ngayon." "Kung gayon, pinagsama tayo ng tadhana sa tamang sandali." Binuksan ni Corbinian ang pinto ng kotse para sa kanya. "Saan tayo pupunta?" "Uuwi, sa aking apartment. Matagal na akong hindi nakapunta ron." Ang diborsyo ay naisagawa na, bago pa man ang hatol. Dahil sa kasunduan sa kasal, walang natanggap si Benedicto. Nanatili kay Maren ang lahat ng ari-arian. Kinansela rin niya ang testamento. Hindi nasira ang negosyo ni Maren sa panahon ng paglilitis. Mahusay na pinamahalaan ng kanyang mga kinatawan, ang mga kasalukuyang operasyon, at siya mismo ay regular na nakikipag-ugnayan ng malayo. Ngunit ngayon, matapos ang lahat, plano niyang bumalik sa buong operasyon. 1 buwan pagkatapos ng hatol, nagkita si Maren kay Corbinian sa isang restaurant. Hindi sa restaurant kung saan siya nilason ni Benedicto. Hinding-hindi na siya babalik doon, kundi sa isang bagong lugar, maliwanag at komportable na may kahanga-hangang tanawin ng ilog. "Gusto kong may sabihin sa iyo," sabi ni Corbinian matapos silang umorder ng pagkain. "Isang alok sa negosyo." "Nakikinig ako." Uminom si Maren ng tubig. "Ang ating mga kumpanya ay magkakaugnay. Ikaw ay nagpapatakbo ng mga senior residencies. Ako ay nagpapatakbo ng mga pribadong klinika at medical centers. Paano kung pagsama-samahin natin ang ating mga lakas? Maaari tayong lumikha ng isang pinagsamang network ng mga pasilidad na medikal na may kumpletong siklo ng serbisyo, mula sa outpatient treatment hanggang sa pangmatagalang pamumuhay na may pangangalaga." Nag-isip si Maren. Napaka-interesante ng ideya. Sa katunayan, ang ganoong pakikipagtulungan ay maaaring makabenepisyo sa kanilang dalawa. "Maaari itong gumana," dahan-dahan niyang sabi. "Ngunit kailangan nating maingat na ayusin ang lahat ng detalye. Ang financial model, ang istruktura ng pamamahala, at ang paghahati ng mga responsibilidad. Siyempre, hiniling ko na sa aking mga abogado na gumawa ng isang paunang plano. Maaari tayong magkita sa susunod na linggo upang talakayin ang mga detalye. Sumasang-ayon ka ba?" Nagpatuloy sila sa kanilang hapunan at nag-usap tungkol sa negosyo, tungkol sa mga plano, at tungkol sa buhay. Napansin ni Maren kung gaano kadali at kaaya-aya na magkasama sila ni Corbinian. Hindi siya nagpilit, hindi sumubok na kontrolin, at tinatrato siya bilang pantay. Malayo ito sa kanyang relasyon kay Benedicto, kung saan palagi niyang nararamdaman na obligado, nagkasala, o hindi sapat. Sa sumunod na mga linggo, nagsimula silang magtrabaho sa pinagsamang proyekto. Nagkita sila ng ilang beses sa isang linggo, tinalakay ang mga detalye, nagtalo, at nakahanap ng kompromiso. Si Agate Savitsky, ang ina ni Corbinian, ay nakialam din at nagpayo sa mga aspetong medikal.
Iminungkahi ni Eckhard Rudnick ang kanyang klinika bilang pilot project upang subukan ang bagong modelo ng pangangalaga. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Noong Nobyembre nang nilagdaan na ni Maren at Corbinian ang pre-contract para sa pagsasama ng mga kumpanya, lumitaw ang isang hindi inaasahang problema. Isa sa mga pangunahing investor ni Maren matapos malaman. Ang mga plano ng pagsasama ay humingi ng maagang pagbabayad ng kanyang pondo. Malaki ang halaga, 20 milyong euro. Sinasabi niya na hindi niya pinagkakatiwalaan ang bagong istruktura ng pamamahala. Naglakad-lakad si Maren nang may kaba sa opisina ni Corbinian. Hinihingi niya ang pera sa loob ng isang buwan, kung hindi nagbabanta siya ng kaso. Sino ang investor na ito? Tanong ni Corbinian na nakakunot ang noo. Ansgar Kammer. Sumali siya sa aking negosyo, 3 taon na ang nakakaraan. Formal, may karapatan siyang humingi ng pagbabayad kung may pagbabago sa istruktura ng pagmamay-ari. Kammer, nag-isip si Corbinian. Narinig ko na ang tungkol sa kanya. Isang matigas na negosyante, ngunit tapat, baka kaya kong kausapin siya. Ang pagpupulong kay Kammer ay naganap 2 araw pagkaraan. Iminungkahi ni Corbin sa kanya na maging co-investor ng pinagsamang kumpanya sa mas paborableng kondisyon. Nakinig si Kammer, sinuri ang business plan at nagtanong ng ilang matatalim na tanong. Mabuti, sabi niya sa huli. Sumasang-ayon ako, ngunit sa isang kondisyon. Gusto ko ng upuan sa supervisory board at voting rights sa mga strategic decision. Nagkatinginan si Maren at Corbinian. Iyon ay isang makatwirang kahilingan. Sang-ayon, iniabot ni Corbinian ang kanyang kamay. Ang krisis ay nalampasan, higit pa rito. Si Kammer ay napatunayan na isang mahalagang kasosyo na nagdala ng kanyang karanasan at mga kontak sa kumpanya. Sa pagtatapos ng taon, binuksan nila ang una nilang pinagsamang medical center na may senior residents sa labas ng bayan. Ang proyekto ay isang malaking tagumpay. Unti-unting umunlad ang mga relasyon sa negosyo sa mas malalim na antas. Inanyayahan ni Corbinian si Maren sa mga konsyerto, sa teatro at sa mga paglalakad sa lungsod. Tinanggap niya ang mga imbitasyon at sa bawat pagkakataon ay naintindihan niya muli kung gaano siya nasiyahan sa paggastos ng oras sa kanya. Siya ay mapagmasid, magalang, at marunong makinig. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang seguridad ng hindi napipilitan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabing ilog, tumigil si Corbinian at humarap kay Maren. Ayaw kong magmadali. Naiintindihan ko na nakaranas ka ng matinding pagtataksil at kailangan mo ng oras. Ngunit kailangan kong sabihin, masaya akong nasa malapit ka, hindi lang bilang kasosyo sa negosyo. Gusto ko ang babaeng ikaw. Tiningnan siya ni Maren, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman din niya ang atraksyon, ngunit natakot siyang aminin sa sarili. Masyado pang sariwa ang mga sugat. Masaya din akong kasama ka, mahina niyang sabi. Ngunit takot ako, takot na muling maloko, muling magtiwala sa maling tao. Naiintindihan ko, handa akong maghintay hanggat kailangan ng walang pilitan, walang hinihingi, alam lamang na narito ako at hindi aalis. Nagpatuloy silang maglakad sa tabing ilog at naramdaman ni Maren ang init sa kanyang kalooban. Marahil ay nararapat nga siyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa kaligayahan. 1 taon ang lumipas, umunlad ang pinagsamang kumpanya ni Maren at Corbin. Nagbukas sila ng 3 bagong sentro at nagplano ng pagpapalawak sa ibang rehiyon. Dahan-dahan, ngunit patuloy, umunlad ang kanilang relasyon. Natutong magtiwala muli si Maren at ipinakita ni Corbinian ang pasensya at pagmamalasakit nang walang hinihinging kapalit. Noong tagsibol, lumitaw ang isang bagong problema. Sinubukan ng isang kakumpetensyang kumpanya na akitin ang mga pangunahing empleyado ni Maren sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng doble ang sahod. 3 pinuno ng mga senior residents ang nagsumite na ng kanilang pagbibitiw. Si Gregor Tarasov iyan, sabi ni Maren sa isang emergency meeting. Naaalala mo,
Inalok niya ako ng pakikipagtulungan 2 taon na ang nakakaraan. Tinanggihan ko. Ngayon naghihiganti siya. Hindi natin kayang mawala ang mga taong ito. Sinuri ni Corbinian ang mga dokumento. Alam nila ang buong sistema ng trabaho sa loob. Makikipag-usap ako sa bawat isa ng personal. Desisyon ni Maren. Aalokin ko sila ng shares ng kumpanya at profit sharing. Dapat nilang maramdaman na hindi sila empleyado kundi mga kasosyo. Nagtagumpay ang estratehiya. 2 sa 3 pinuno ang nanatili, nakatanggap ng share packages at pumasok sa pinahabang management board. Ang ikatlo ay umalis pa rin, ngunit mabilis na pinalitan ng isang bata at promising na espesyalista na nagdala ng sariwang ideya sa trabaho. Nagdusa si Tarasov ng pagkatalo sa laban na ito, ngunit pinalakas ni Maren at Corbinian ang mga hakbang sa seguridad at kumpidensyalidad sa kumpanya. Noong Marso. Nang sumunod na taon, inalok siya ni Corbinian ng kasal. Nangyari ito sa kanyang apartment kung saan nakatira si Maren noon habang nagpapagaling siya mula sa pagkalason. Inihanda niya ang hapunan, sinindihan ang mga kandila at pagkatapos ng dessert ay lumuhod. Maren, alam kong mayroon ka ng isang hindi maligayang kasal sa likuran mo. Alam kong takot ka sa isang pag-uulit, ngunit ipinapangako ko. Sa iyo igagalang kita, susuportahan kita at mamahalin kita. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa benepisyo, kundi dahil ikaw ay isang kahangahangang babae na nagbago ng aking buhay. Gusto mo bang maging asawa ko? Tiningnan siya ni Maren na may luha sa mata. Ang lalaking ito ang nagligtas sa kanya ng 2 beses. Una mula sa kamatayan, pagkatapos ay mula sa kawalan ng pag-asa. Ipinakita niya sa kanya na maaari kang maging matibay at mahina sa parehong oras, na maaari kang magtiwala nang hindi nawawala ang iyong sarili. Oo, bulong niya. Oo, gusto ko. Ipinagdiwang ang kasal noong tag-araw, simple lamang sa piling ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak. Umiyak si Agate Savitsky sa tuwa nang yakapin niya ang kanyang manugang na babae. Dumalo rin si Frederique Soltukov sa kasal, binati ang bagong kasal at binati sila ng lahat ng kabutihan. Kahit si Insa Cherkasov ay nagpadala ng card na may paumanhin at pagbati. Matapos ang kasal, lumipad sila patungong Italia sa loob ng 1 linggo. Naramdaman ni Maren ang pagiging malaya at masaya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pagkaraan ng 1 taon, isinilang ang anak na babae ni Maren at Corbinier. Naging komplikado ang panganganak. Nag-aalala ang mga doktor tungkol sa kalusugan ni Maren dahil sa mga epekto ng pagkalason. Ngunit sa huli naging maayos ang lahat. Pinangalanan nila si Vera bilang paggalang sa pananampalataya sa sangkatauhan, sa pananampalataya sa katarungan, at sa pananampalataya na pagkatapos ng pinakamadilim na panahon ay laging may liwanag na lumilitaw. Ang maliit na dalagita na may maitim na buhok at kayumangging mata ng kanyang ama ay naging simbolo ng kanilang bagong buhay na nakabatay sa pag-ibig at tiwala. Niyakap ni Maren ang kanyang anak at tumingin sa labas ng bintana ng maternity clinic. Sa labas, namumulaklak ang mga puno, sumisikat ang araw, patuloy ang buhay. Naalala niya ang gabing iyon sa gubat nang siya'y nakahiga sa tabi ng kalsada at naghahanda para sa kamatayan. Naalala niya ang itim na SUV na tumigil sa tabi niya at si Corbinian na nagligtas sa kanya. Lahat ng pinagdaanan niya ay naghatid sa kanya dito, sa sandaling ito ng kaligayahan. Binigyan ako ng buhay ng pangalawang pagkakataon, bulong niya at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Hinding-hindi ko na siya bibitawan pa. Inakbayan ni Corbinian ang mga balikat niya at tiningnan ang mukha ng kanyang anak. Magkasama tayo at iyon ang pinakamahalaga. Dumaan si Maren sa impyerno at bumalik. Nawala sa kanya ang lahat at nakuha niya pabalik ang doble pa. Nakaranas siya ng pagtataksil at natagpuan ang tunay na pag-ibig. At ngayon, hawak ang kanyang anak sa bisig at napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Alam ni Maren ang isang bagay. Ang buhay ay hindi mahuhulaan, malupit,
ngunit hindi mailalarawan ng ganda kapag nakita mo ang lakas upang magpatuloy. Umaasa kami na nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nakapagbigay ito sa inyo ng kaunting pagmumuni-muni. Kung nais ninyong suportahan ang aming trabaho, ikagagalak namin ang bawat maliit na donasyon. Ang inyong tulong ay nagbibigay daan sa amin upang patuloy na isalin at ikwento ang mga ganitong kwento para sa inyo. Malugod kayong mag-subscribe sa aming channel na Clara's Geschichten upang hindi makaligtaan ang mga bagong salaysay. Maraming salamat sa inyong suporta.